Good evening kapag vlog at saka yung mga vlog ko po, mga shorts, mga maikli po at saka sana po kahit ganun lang po yung mga vlog ko po ay sana po malilibang kayo at makapagbigay ako ng sa inyo mga kaguro. At ito ngayon, nandito tayo ngayon mga kaguro, nagluto ng ating ulam para sa dinner, sa ating hapunan mga kaguro. Luto tayo mga kaguro ng munggo na may iba't ibang or sari-saring gulay. Ang ating munggo po mga kaguro ay haluan natin ng 3 o 4 na gulay mga kaguro, okra, kalabasa, talong, ayan po. So, mix vegetables with munggo mga kaguro. Yan, lutuin natin para sa ating pamilya dahil ang gulay ay masustansya sa katawan mga kaguro. At ito po ay tumutulong upang mapaglabanan natin ang mga sakit. So, ayan po, nakapagisa na tayo ng, meron po ditong taba mga kaguro, pinaanuan ko muna ng mantika, pero hindi siya ganong taba kasi medyo manipis lang, kaya walang ganong mantika, kaya nilagyan na lang po natin ng mantika mga kaguro at gisa na natin ang bawang, sibuyas at saka kamatis. So, ayan po, so lagay na po natin ang ating ito mga kaguro, ayan po, hugasan ko. Meron akong hugasan dito, 2. Ito po yung kaning baboy. Yan. Meron pa po ditong mga baso. Hugasan natin mga kaguro. At ilagay na po natin itong ating baboy. Yung ating pork. Yung laman po mga kaguro na ating nahiwa na po. At ilagay na natin dito sa ating ginisang bawang, sibuyas at saka kamatis. So, kamayin na lang natin mga kaguro kasi malinis po yung ating kamay. Dahil naghugas po tayo kanina ng mga sangkap. Kaya, bago natin po ginayak ay malinis ang ating kamay. So, kinakamay ko na lang po ito mga kaguro habang nilalagay dito sa ating kawali. So, ayan, nalagay na natin. Haluin natin mga kaguro. Yan. Matagal, dati po mga kaguro dito sa Maynila ay natututo ako ng pagluto ng munggo lang mga kaguro, baboy at saka chicharon. Tapos ang ihalo po ay minsan alugbati o di kaya po kung walang alugbati ay dahon ng ampalaya. Kaya pero po kadalasan ang aming hinahalo sa munggo dito nang dumating kami sa Maynila ay yung alugbati. Ngayon naman sa probinsya naman po dun sa amin, pag nagluto kami ng munggo, ang aming hinahalo ay nagulay minsan po makaguro ay yung gayak na langka. Pilipino namin yan, tinatadtad namin mga kaguro, tapos hinahalo namin sa munggo. Oo, yun. Tapos minsan naman kung wala yun, nilalagyan namin po ng gata mga kaguro yung munggo. So, subukan nyo po mga kaguro, minsan magluto tayo ng munggo na may gata. Masarap po yun mga kaguro, yung munggo na may gata. So, try natin, patikain natin, minsan magluto tayo niyan at ibablog po natin mga kaguro. Yan. At minsan naman po, kung walang baboy, syempre, hindi naman sa lahat ng panahon, may pambili tayo ng baboy, ng pork, para sa ating munggo. Pwede naman pong daing, yung daing na malalaki, iwain natin, tapos yun na rin po yung ating ilagay sa munggo. Pwede rin naman pong yung tawag nito, tawag ba yung isda na yun na labahita mga kaguro. Tapos lagyan mo siya ng munggo, tapos gataan mo po, ang sarap. So ngayon naman po, ngayon ating lutuin ay mix vegetables with munggo. Ayan.
Lagyan natin ito mga kaguro ng ating munggo ay lagyan natin ng kalabasa, okra, talong. Yan. So, ayan po. So, nagisa na po natin ating baboy. So, hayaan natin magiging brown po yan mga kaguro. Saka natin ilagay ang ating munggo. Balik po ako mga kaguro at maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe sa akin. Kahit hindi, yung iba po ay hindi ako kilala at napanood ang aking vlog. Sinasubscribe niyo po ako. Maraming salamat po mga kaguro at salamat na din po in advance doon po sa mag-subscribe po sa akin. Sana po subscribe niyo po ako, Juneva Loves or Juneva Loves po. Paki-search na lang po sa Juneva Loves or Juneva Loves po mga kaguro. At maraming salamat din po doon sa mga silent viewers ko, sa mga viewers ko, sa mga kakilala ko. Maraming salamat po sa inyo sa panonood ng aking vlog. So, balik po ako mga kaguro. Takpan lang natin ito. At pagka brown ito ay ilagay na po natin ang ating munggo. Ayan. Medyo nag-brown na po siya mga kaguro. Ayan. So, malapit na pong maano yung mantika niya. Medyo tuyo na po siya. Ayan. So, lagay na po natin mga kaguro yung ating munggo. Ito po yung ating munggo mga kaguro. Yan yung ating munggo. Hindi lang makita masyado. Nilaga na po natin mga kaguro. Pinalambot na natin yung ating munggo. So, punin na natin itong ating munggo. Ilagay natin dito sa ating ginisang baboy. Medyo may shadow po mga kaguro. Pasensya na po ha. Ayan. So, meron pa ata. Buhos na lang natin ito mga kaguro. Meron pa. Buhos na lang natin. Ayan. And then, haluin natin mga kaguro. Haluin natin ang ating munggo dito sa ating ginisang baboy. Ang bango na niya mga kaguro. So, pwede nyo itong itry mga kaguro yung munggo. Pwede nyo po siyang haluan ng iba't ibang gulay para mas lalong madagdagan ang sustansya na ating kinakain mga kaguro. Kung ano lang gulay gusto nyo, pwede mga kaguro. Depende sa inyo kung ihalo nyo sa inyong munggo. Hindi lang po sulong munggo lang. Saka yung dahon ng ampalaya or alugbate. Meron din po pala tayong alugbate dito mga kaguro. Kasama sa ibang gulay na ihalo natin dyan sa ating munggo. So, yan lang po natin siyang kumulo mga kaguro. At sipsipin at yung lasa niya, saka natin siya lagyan ng sabaw. So, gayakin naman natin mga kaguro yung ating kalabasa, talong, hiwain natin, yung ating okra, at meron din po tayong ito po mga kaguro. Yung ating alugbate. Ito naman po yung ating squash, yung ating kalabasa, yung ating okra, at isang talong mga kaguro. So, ayan. Gayakin ko po muna ito mga kaguro ha. Galatan lang natin mga kaguro itong ating kalabasa. Maliit lang po yung ating kalabasa. Ito po yung una na binigay sa atin. Itong isang hiwa na to. Kaso lang sabi ko kako ay sobrang liit kaya pinagdagdagan ko po nito mga kaguro kaya nagiging dalawang slice, dalawang hiwa. Meron naman po na pagka nagulay sila ng kalabasa ay
Hindi na po nila binabalatan. Pero medyo ano po kasi, pero tama po yun kasi sabi nila, hindi ko lang po na-prove kung totoo mga kaguro na yung sustansya din po daw nitong kalabasa ay nasa balat. Tinatanggal po namin mga kaguro kasi medyo matigas kasi po yung balat niya. Pero hindi naman talaga sinasagad na pagtanggal, meron din pong naiiwan. So habang nag-antay tayo sa pagkulo nitong ating munggo, pagka nakakulo na po siya at na po yung kanyang lasa sa pag-isa natin, ay lalagyan na po natin siya ng sabaw. Pero mamaya-maya na po. Pagkatapos natin magbalat nitong ating kalabasa, lalagyan na po natin siya ng sabaw mga kaguro. Parang itong kalabasa na to ay malabo mga kaguro para masarap siya. Kasi parang pag inano siya, malutong eh. Hindi na natin lagyan ng mga kaguro yung ating munggo. Wala na po itong chicharon. Gulay lang po yung ating ilalagay mga kaguro. Ihahalo dito sa ating munggo. So tapos na tayo nagbalat mga kaguro, lagyan na po natin siya ng sabaw. Yan. Pero haluin po muna natin saglit ha. Yan na siya. Kumukulo-kulo na. Haluin natin mga kaguro. Tapos lagyan natin ng sabaw. Kaya po hindi ko po muna pinalagyan or nilagyan ng sabaw kasi para sumipsip po yung lasa dito sa pag-isa natin sa baboy dito sa ating munggo. Yan. So nahalo na natin. Lagyan na po natin ito ng tubig, water para sa sabaw. Kuha lang po tayo dito. So, lagay na natin to dito sa ating munggo. Yan. So, dagdagan pa natin mga kaguro kasi magiging kaunti na lang yung sabaw mamaya pagka kasi pakuluan po muna natin siya para lumambot talaga yung yung baboy na ating hinalo. So, tama lang po muna siguro yun mga kaguro hanggang lumambot yung kanyang baboy. So, patay na natin yung gripo. So, tuloy natin mga kaguro. Ito na po yung ating kalabasa. Nabalatan na natin. So, balik po ako mga kaguro. Hiwain ko na. Hindi ko na ipakita sa inyo yung aking paghiwa nitong kalabasa. Itong okra natin at saka itong talong. Ito, himayin natin ito mamaya yung ating alubate. So, balik po ako mga kaguro. Ayan na po mga kaguro. Malapit na po siyang kumulo. Naantay lang po natin kumulo mga kaguro. Tapos ito na, nagaya ko na yung ating alubate, okra, talong, at saka yung ating kalabasa. So, ayan po. Antayin lang natin kumulo ito mga kaguro at palambutin natin yung ating baboy. Saka po natin ilalagay yung iba't ibang gulay. So, balik pa ako mga kaguro! Balik pa ako mga kaguro. Ayan po mga kaguro. At siguro malambot na rin po itong ating baboy. Ayan. So, lagay na natin mga kaguro yung ating, unahin natin paglagay yung gulay, kalabasa mga kaguro kasi medyo mas matagal siyang lumambot, kaya unahin natin paglagay yung ating kalabasa. Kunin natin yung ating kalabasa mga kaguro. Yan, ang ating kalabasa. Ilagay na natin dito sa ating munggo. Ayan, nalagay na natin ang ating kalabasa.
Kapag lumambot ito mga kaguro, lagay naman natin ang okra at saka yung talong. So, balik po ko ulit mga kaguro. Yan. Lagay na natin mga kaguro yung ating okra. Pagsamahin na natin dito sa talong. Yan. Malambot na po yung ating kalabasa. Kaya lagay na po natin yung okra at saka yung talong. O, diba mga kaguro, dumami yung ating munggo dahil sa sari-saring gulay. So, medyo palambutin lang natin konti, pakuluin natin mga kaguro itong talong at saka yung okra. Lambutin natin ng konti, saka natin sunod yung ating alugbate. Yan. So, pakuluin lang natin mga kaguro at balik ako ulit. Yan. Pag lumambot na po, medyo lumambot na po yung okra at saka talong, lagay na natin yung ating alugbati. Sarap! Nanakam na ako mga kaguro. Gusto ko nang kumain. So, medyo lumambot na po yung ating okra. Tikman po muna natin mga kaguro ha. Kuha tayo ng kutsara. Lagay muna natin dyan. Kuha tayo ng kutsara. Dito. Ang gulo ng ating kusina mga kaguro. Hindi pa naayos kasi hindi pa tayo nakapaghugas. So, tikman natin kung tama na po ba yung timpla. Sarap sa init. Sarap ng sabaw. Dagdagan natin ng kaunti pang asin mga kaguro. Pero sa akin, tama na. Dahil mababa po yung ating timpla mga kaguro. Saan na ba yung ating asin? Dito pala. Ito. So, lagyan natin ng kaunti pang asin. Ito. Kunti pa. Yan. Okay. So, haluin natin ang ating gulay. Pagkatapos nating haluin, ilagay na natin ang alugbati. Kasi tamang-tama na lalambot yung alugbati mga kaguro. Malambot na rin lahat. So, ito yung ating alugbati. Paano ba ito? Damputin na lang natin dito kasi wala tayong malagyan dito sa hindi kasya. Baka malaglag. So, damputin na lang natin yung ating alugbati at ilagay dito. Yan. Meron pa. Ito pa konti. Simutin natin. Haluin lang ito natin. Siguro mga 3 to 5 minutes mga kaguro ay luto na po ito. So, ayan lang po natin siyang kumulo hanggang, kasi madali lang po lumambot yung ating alugbati. Siguro mga 2 or 3 minutes lang po mga kaguro. And then, balik pa ako mga kaguro!
Ayan na, ayan na, ayan na mga kaguro. Luto na ang ating napakasarap na gulay. Yan, mixed vegetables with munggo mga kaguro. Ayan, sa finish na, kakain na tayo pagkatapos ito mga kaguro. Bibigyan natin sila ate, tapos kainan na. Maraming salamat mga kaguro sa lahat ng mga nanonood riyan sa aking vlog. Thank you so much. At saka mga hindi pa po nanonood, sana ipanoorin niyo po ang aking vlog, Geneva Loves or Geneva Loves mga kaguro. And please subscribe my channel and share my vlog. Thank you so much mga kaguro. Bye-bye and God bless.